Magandang araw mga kaibigan. I-advertise ko lang may stock na tayo ngayon ng dark chocolate. Dito kayo mag-text or tawag 091690000997. Limited lang po yung stock kaya first come first serve basis. Hindi ako nagbebenta nito. Umiinom lang ako araw-araw at napakaganda ang epekto sa aking kalusugan. Kaya ina-advertise ko. Gusto ko na ring tulungan ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim nito para makabenta sila ng kanilang organic tablia or sikwate. Kaya order na kayo. Okay, bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon, itong interview ni Katunying kay Senator Lacson. Lumalabas na aawa si Katunying kay General Torre yung nangyari. Nakakahiya yung ginawa nila kay Torre, one of the greatest humiliation sa karir ni General Torre. Okay, pakinggan natin itong interview nito. Ceremoniously yung pagkatanggal, siyempre, sabi pa, nasa balita nga, 5 beses siyang tinatawagan ni Secretary John Vic Remulla para dun sa turnover kahapon, pero hindi na po siya sinasagot. I'm sure masama loob at meron ding mga nakikisimpatya, hindi lang mga kapwa niya opisyal kundi mga taong bayan. Ang totoo, pag binasa niyo po yung mga reaksyon ng ating mga kababayan ngayon, marami po ang sumisimpatya kay General Torre. Ang tanong po, meron bang pwedeng gawin ang pamahalaan ng Pangulo para naman wag malagay sa ganitong kaya-hiya po yung inabot. It's one of the greatest humiliations po na inabot po siguro niya. As I said, hindi natin alam kung ano pa yung mas malalim na dahilan. Ang importante dito, yung PNP is a very professional organization. May nagsusunod yan sa chain of command. Kung ano yung legal order. Wala namang illegal doon sa order sa pag-release sa kanya kasi so prerogative ng Pangulo yan Opo. Na tanggalin. Kasi hire and fire Presidential appointee, maski cabinet secretary, anytime pwedeng tanggalin ng Pangulo. At ang PNP naman, like any military or uniform organization, yan, tatalima yan at susunod yan sa chain of command. Malaking challenge kay Jan, maidagdag ko lang, malaking challenge kay Jan Artate. Natalaki ng sapatos na ipilin niya. Kaya po siguro ganun yung hugot ko, Senator, dahil kung talagang ito lang ang dahilan, yung tungkol sa, bagamat importante ito, yung tungkol sa Napolcom defiance. Mukhang kailangan nila humanap na ibang dahilan. Dapat humanap sila na ibang dahilan. Kasi kung ganito kabilis ang pagkatira kay General Torre, who is becoming popular, at kinaiinggitan, baka pinagsisilosan na rin ng mga nakapaligid sa Pangulo, bakit yung mga involved sa flood control projects, hindi yung masimak-simak. hindi halihawi ng 2x2 Kaya nga tanong natin, ganun ba kabigat yun? Yung kasalanan ni General Torre? Tigit na mabigat yun kesa dun sa kung kasalanan naman ni General Torre ang defiance na yun? Ibang level yun, yung sa flood control. Ibang level, tama kayo, Senator Ping. Yan, napunta na sa flood control. Basta ang sentimento ngayon ng nakakarami, naawa na sila sa nangyari kay General Torre kasi first time na nangyari to, unceremoniously relieved. Although, yun narinig nyo, 5 beses tinatawagan ni Secretary Remulla si General Torre para sa turnover kahapon, hindi na sumagot. Kasi nga, nasaktan na yung tao. Parang hindi niya matanggap, masama ang loob niya yung pagsibak sa kanya. Parang hindi sila nag-usap. Kulang ng communication. Bakit ganon ang nangyari? Na to a point, pati na si Attorney Rowena Guanzon, nag-post na rin siya na sabi ni Attorney Guanzon, nakakaya yung ginawa nila kay General Torre. Wala man lang pasintabi, walang military honor, basta sinabing relieve na. Papuntay na si General Torre sa turnover, hindi na siya nagpunta. Dahil, yun na,
parang kulang ng communication, hindi nag-usap. Ayan, paliwanag nga ni Senator Lacson, kulang sila sa communication, hindi nag-usap-usap. Kasi kung ang rason lang is yung defiance sa NAPOLCOM resolution, kung ako ang secretary o ako ang presidente, tawagin ko sila, pag-usapin ko sila sa harapan ko. Ang tanong, tinawag ba ng Malacanang si General Torre? Yun ang hindi natin alam. Kung tinawag man at ayaw pa rin niyang mag-giveaway, yun na. Medyo kasalanan na yun. Parang, sabi nga ni Senator Lacson, parang natamaan na rin ang pride ni General Torre. Kasi nga, naunahan siya yung resolution directing him to rescind his order, parang malaking dagok yun sa leadership ni General Torre na sabi ni Senator Lacson, baka pwedeng memorandum lang sana. Hindi, diretso resolution. Parang na-challenge na ang leadership ni General Torre. Kung ang dahilan, yun lang na Polcom. Kaya lang, parang lumalabas ngayon, meron pang malalim na dahilan behind the scenes at yun ang aalamin natin dahil pambihira yun. First time na nangyari na unceremonious pagsibak ng isang PNP chief na after all, malaki ang nagawa niya sa administrasyong Marcos Jr. Yung nangyari sa KOJC, nahuli nila napilitan mag-surrender si Pastor Kibuloy. Malaking accomplishment ni General Torre para sa administrasyong ito. But at the same time, malaking hinanakit din ng mga nagmamahal sa mga Duterte, mga DDS. Then yung ginawa niya pag-aresto kay PRRD, malaking utang na loob ng administrasyong Marcos. Sa kanya, ngayon parang nabaliwala. So, lumalabas, ginamit lang ba si General Torre? Pagkatapos ginamit, ito na, sinibak na lang siya na walang mga klarong dahilan. Ganyan talaga ang buhay. Gulong ng palad. Kung minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance para sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Uncle Pedro o muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yun ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tanom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iyaha nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape. Sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 350. So mayong buntag da Kol. Mayong buntag. So pasalamat ko sa Dios nga nakatanom ko sa kape. Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga
makahawas ako sa kalisod. Oo. So salamat gid kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.